nagmodus operandi na naman ang mga EOD puta, gagawin na naman kami nilang tapalan. Walang humingi sa inyo ng tulong na gusto naming umuwi. Nag-example sila, may mga nila-repatriate, kano, wala Mga bisit-bisa to ya. Kag mga tao nga kailangan magpalit sa kanilang status. Mga tao na matagal na nagplano nga umuwi sa Pilipinas. Mga butigon ang bilat sing Iloy na nakawa na naman kabe. Yudi puta ka mo. BBM, nag-inarte ka na naman kanina, ging pati, yaman ko sinunod niya rin ang aking sabi sa kanya. Na kunyari, dapat wag sa mag-reporter. Ang sabi ko sa kanya, ganito, dapat sabihin mo sa publicist mo, kunyari, may kausap ka bala BBM. Yun ang sabi ko nga may kakwentuhan ka, mag-chika-chika ka sa mga world leaders na ganito din sa... Hindi na sa ngayon reporter, nag-call center naman si Sir. Hanggang ngayon, nagagamit ka pa rin sa Avaya phone. Itong ginagamit sa call center, na kunyari sa, kuno nag-istorya sa kano sa presidente dito namin, walang panahon ang mga leaders ngayon sa Middle East para mag-chismis. Wala panahon, I don't know lang pero si Baba namin dito, busy. Busy si Baba namin dito mag-protect, magbigay sang support, magbigay sang pagmamahal, kag magsigurado na kahit kuko namin, hindi masugatan. Mabuti pangangari dito We have the best leaders. We have the best sheikhs, the kings, the prince. Ang mga taga dito, mga naga-national defense namin, magaling sila dito, kaya kahit bilat sing Iloy, may conflict dito nga maliit, hindi kami uuwi. Ba't kami uuwi, putang ina? Nag-aimo-imo naman sa mga istorya, mag-supplemental budget, yuta. Subong lang gani, nag 1 week na. Isang linggo na, isang araw pa ko gaingi, isang bitit. Kag white flower palalulo sa ganitong kasikatan ko. Walang may nakarinig sa inyo, putang ina. Kailangan ko para sa nervous breakdown. Ang iniingi ko gani, wala ni 100 pesos, mga yudi puta. Hindi nyo gani, ano nga worst case scenario? Mapakuno-kuno na naman sila. Mang script-script naman ang mga yudi puta na kunyari may umuwi, binadjitan charito sules. Kadali lang na maghanap ka sa mga tao nga kundiin man sila galing nga lupalop ng mundo. Mga parenthesis, mga relatives dyan. Sa mga cabinet members, ang mga membros, ang staff, relatives, ang mga taga Department of Migrant Workers. Sino bang sekretary dito ngayon? Sino ang sekretary sang Department of Palalulo? Migrant Workers? Huwag kang sinungaling, bilat sing Iloy ka ha. Malaman kung pangalan mong gago kang unon ka. Gagawa-gawa kayo sa storya, worst case scenario. Gapistok na gani. Nagstoryanay na hindi na sila magsuporta sa gago-gago nga si Amerika. Ito mga do hindi bala nila alam bala ang mga foreign policies. Do hindi nila alam ang rules of war ng Geneva. May kasulatan yan. Do hindi nila na-anticipate binatsing Iloy, this is not Iraq. This is not Iraq and Kuwait. Isa lang si Amerika, katuwang niya si Israel nga buang-buang. Dito sa GCC, gainapinay na diya. You are not aware of this? Kung paano ni ang mga kwan, ang mga hari, magkulod with each other? Na sila, hindi sila they are not going to make a horrible mistake in doing an offense sa Iran. Kasi si Iran wala na siya ekonomiya. Si Dubai, si UAE merong ekonomiya, si Qatar may ekonomiya, si Bahrain may ekonomiya, si Kuwait may ekonomiya, si Saudi may ekonomiya. Hindi kayo nag-aral bilat sing Iloy sang kinatawag nga governance. Ka mga bubos ang diputa or gapabububo ka mo. We cannot afford to retaliate, that's the thing. We want peace talk. Ang gusto sa mga hari namin dito na ang diplomasiya i-uphold. Why is that? Because we have a financial market to protect. We have tourists to protect, residents to protect. We have investors to protect. Ano ni saya? Si Iran suicide na saya. Mangimatay, wala na saya labot. They are very idealistic, mga radikal na sila. Dito sa amin, wala radikal. So ano man, Department of Migrant Workers, hindi nyo ni alam. Hindi nyo alam kung ano ang magiging senaryo.
Ang ilan nga mga ginaisip sa mga bilatsing iloy nga mga palakantot nga makawat kung paano na naman sila kakuha budget. You have to start from little bit of pieces. Sino dyan sa Qatar ang wala ngayon sahod? Sino dyan sa inyong no work, no pay, mga janitress nga hindi muna nakabalik sa mall? Ang mga janitor, mga waitress dyan, or ang mga kasambahay na hindi ginpagsahuran, sino kayo? Pumunta kayo sa ganitong mall, makita-kita tayong lahat, may sobre kaming ibibigay, ampaw. Galing to sa Pilipinas, mga taxes, kag-remittances nyo to, ito oh, 2,000 reals kayo, 2,000 dirhams. Mga ambisyoso, supplemental budget agad-agad sa mga bilatsing iloy. This is your modus operandi. You do not care about us. You do not care, not a single fucking inch of love or concern. Because if you were, it has been 7 days already. It has been a week already, and people has been crying out loud not to go home to the Philippines. No, we didn't say that. What we were saying was, bigyan nyo kami ng alalay dito kasi may mga kuya, I do not need you, fuck you. Yan ang totoo. May backup kuya sa Canada, ang asawa ko Canadian citizen. Pag imbukada pala niya diputa sa balita, si Daddy Books kinapatawag agad-agad. Sang embassy, ilan ang pamilya mo in case kung anong mangyari, ito ang instruction, may ipapadala kami da nga mga jet plane. But as of now, meron kami ditong budget para sa pamilya mo. Kung may ganito ang iyong mga trabaho, hindi ka makapagtrabaho ngayon, i-compensate ka namin 1 linggo. Kung kulang pa kitang 1 linggo, magkano kinikita mo, bibigyan ka rin namin. Amo na dapat ang imuo nyo, sino da sa inyo wala bigas. Sinyo sa inyo dyan, wala pamasahe, wala load ang telepono. A little bit of something basic, hindi namin iningi bilatsing iloy na umuwi. Sa lugar nga, it is already drowning from fucking debt, $3 trillion. Maano kami da? Di puta ka mga buti-buti-guni sa mga pala ito to. Yot. Sino ang consul or who the fuck is that sa Department of Migrant Workers? Sinong sekretary dyan ngayon? Sekretary, ginaimbita ta ka? Mag-istoryahanay tayong dalawa, sir. Ay, andito, sandali. Oo, mauwi kami dyan ni Daddy Boog sa Canada. Ang Canada, anytime, pwede kami i-spray kiti. Sa Canada, shout out itong Hans Leo Kakdak. He is the Secretary of Department of Migrant Workers to the Philippines, the DMW. May nag-message pa nga sa akin dito eh. Ilang beses kamo ginatawagan ha, bilatsing iloy nyo, kag kalahati nga nagadugo-dugo sa patyo. Hans Leo Kakdak, ang imo ni nga apelido nga Kakdak bilatsing iloy mo, makukak ni sakon. Wala gani may gasagot sa customer service nyo. Meron ako ditong screenshots sa mga tao nga ilang beses gagkatawag sa inyo yung mga nandoon sa nandoon sa may Israel kag saan ba yun? Lebanon. Ilang beses nga gatawag-tawag sa inyo, wala may gasagot. Customer service lang putang ina, hindi nyo masagot tapos bigyan ng supplemental budget. For what? Explain mo ni sa akin, Hans Leo Kakdak. Kung saan ka man ngayon malupalop sa mundo, abi palihog. Maglibot ka sa buong magbulibot ka sa buong United Nations. Libutin mo ang Middle East kung saan dito ang depressed. Kung saan dito kami makita ka nga mga tangke, digira. Ang lahat na nakikita nyo sa news, you exaggerate things for fucking effect. This is what you are doing. What you see on television, the reporters of GMA and ABS-CBN, you are making this as a fucking show. You are doing this, you are reporting. You are exaggerating things for effect. In order for what? Para guluhin ang mga buhay namin. Alam nyo sa totoo lang, wala naman kapagulo sa mundo eh. Kundi itong mga bilatsing iloy nga mga reporter nga mga OA. Meron na ba kayo dito nakwan nga may nagkalataysi nga mga Pilipino? Wala ka mo gani sa matag sa mundi, magsimula muna tayo kahit sa sabon kag shampoo lang. Ito na nga lang iningi ko, white flower kag bitit, putang ina hanggang ngayon wala may nakikinig. Iyot. Sino si Rafi Tulfo? Ang chairman? Hindi chairman sa sang ano? Sa komite? Si Rafi Tulfo, ano ni sayang mga opisyo sa mga migrant workers department mo? Wala naman dito man nagkakalamatay in the event, abino kunyari,
ipupull out yung talaga ang mga Pilipino, anong trabaho ibibigay nyo sa amin dyan? Sige, be? We are from Montreal. Taga Montreal kami. Share the live, share the live. There is no integrity anymore and credibility with our mainstream media. Ang ABS-CBN, puro kayo lahat baldugira. Putang ina nyo, nababayaran kayo. Ang mga ginasulat, yung mga report na nangyayari dito, Bilatsing Iloy, akala nyo probinsyano nga, series. Daw mula sa puso ni Claudine Barreto noon, nga ginapang sindutan ni Silina Matias, nga mga nagalupok, nga mga bas, hindi nangyayari yan sa amin. Doon yan nangyayari sa Iran. Nangyayari yan doon sa Israel, but not here. Not in Qatar, not in Bahrain, there were some ballistic missiles debris. Debris ha? Basura. Mga kakarampot ng mga mililiit na lang ang kaladagdag. Pero wala ni isa ka misal na nagland nga kumplito. Dapat ang inyong nga journalism wala credible. Ang nanay ko katawag nagasalaset kasi narinig daw sa ABS-CBN. Tsaka GMA dahi, ang Iloy ko, grabe ang wawaw. Ano na gagawin? Ano ka ma? Pululi na lang ka mo, kay Gagira, sino nagambal sa mo? Hello, Padok Entertainment, how are you? And Mommy Rosa, Rosa Farrell, ang mga best friends ko dyan sa America, Ohio, and Maryland. Ito ang mga grupo ko, mga yayamanin, mga hindi patay gutom. Gaiyak ang nanay ko, maano ka ma, ginakalipong, sanay matay si mama. Dahil ang nanay ko gani may sakit, may lupus na sa every month malaki ang binibili ko nga gamot sa kanya maintenance, mabuhay lang ang nanay ko. Tapos, ano naman? Tripulo mo? Ah, okay. Ha? Wala na, may mga chinilin ng guro. Sa Ontario, okay. Basta makita na kita dala very soon. Makabuylo kami ni Daddy Bogs. Kaya gani, magpa-stars kayo sa akin kung magpa-Gcash kasi meron kami ditong mga financial obligations ni Daddy Bogs. Yan ang totoo. Meron kaming binabayaran dito na isang malaking company, dating kumpanya ni Daddy Bogs na nagkaroon sila ng financial dispute. So yan ang mga ginapag-ipunan ko guys. Para ako makapunta na ko sa Canada, makalibot na ko sa inyo nga mga fans club ko, mapapicture tayo, shit. Ngayon, nagapakuno-kuno ang mga Bilatsing Iloy nila nga kami dito do mga Dolorosa. Hindi totoo yun. UAE is okay. We are very protected. Ang aming mga hari at mga civil defense namin are the best in the West. The best in the Northern and the Western Hemisphere. And the best in the Middle Eastern Hemisphere. Ang aming civil defense ito, hindi mabangbang ang aming civil defense. Ang aming mga leaders, mga hari namin dito, the best. The best in the Northern, Western, Southern, Northern Hemisphere. Sa 7 ka araw nga bumba-bumba sa Bilatsing Iloy nga mga buang-buang nga mga taga-Iran, 700 plus ang gin-attempt nila nga mga ballistic missiles ni isa, wala may nagdungka din nga yung lahat, ged. Nga nagland dito, no, nothing. Lahat intercepted sa kalangitan, ganun ka state of the art. Ang aming nga mga interceptors, 99% na intercept niya. Bakit 99%? 99% talino ng tao, 1% ang Panginoon, si Allah. Si Allah nga nagatulong sa amin dito, so do not make it as a fucking drama. Nakatulad sa pelikula, kag script sang mula sa puso ni Claudine. Kag ni Rico yan, kag sa probinsyano ni Coco Martin. Or mga action movie ni Efren Reyes, Bilatsing Iloy nyo. Hindi kami dito kung tutuusin, wala kami yagalis dito, ya kahit isang wound. Wala kami sugat, wala kami pinalayas or nothing. Hindi totoo nga nagakamang kami nga nag-crawl kami doon sa mga bomb shelter. Wala dito bomb shelter. Ang bomb shelter doon sa Israel, kag ato sa Lebanon, yun ang dalawang lugar na tutukan nyo.
Gindalasa kami sang diputa nila para maraming budget, mga sinungal. Butigon, bakakon. Ikaw, Hans, ikaw ni sana nagimo-imo sang storya ni Hans. Mag-usap nga tayong dalawa, be. Ako ang representative, hindi ikaw ang representative sa migrant workers sa Bugres. Because I am for the people, I am not for the government. I am not for whatever. Ga iskamiris lang ko, pakunti-kunti nga iskamiris. Kamu mga big time, di kamo nga mga iskamiris. Ang gusto ko lang gani iskamiris, bilating iloy, white flower, hindi nyo pa ma-provide. Whatever money you are using, whatever money you have in your fucking banks, in your fucking pockets, comes from us. So it is only but right for you to entertain my questions or the questions of the rest of the fucking Filipino people who are here in the Middle East. We are not in an outrageous conflict. Why can't you fucking announce to the world na ang mga ganitong partes ng Middle East were fine? May mga kunti-kunti lang, may mga kababayan tayo na no work, no pay. Ba dyan tres, waitress, ganun. Ang mga katulad ko yung mga dunya, ang mga katulad ko yung mga yayamanin, hindi ko yan no work, no pay, bilating iloy, ako yung gabayat sweldo sa mga tao. Hindi ko yan dolor, may pera ko sa Facebook, may pera pa ko kung saan. May negosyo ko, may gabigay sa akin, love them, I'm fine. Ang parte ko nga dapat ibigay mo sa akin, ibigay sa kababayan natin sa Lebanon. Sa Israel. May isa na to ka Pilipina nga natay si dalasaon kami sa mga iyo di puta. Shout out lang da Hans, kakdak, pili ka, biradahon ta ka dito tudo. Kalkalon ta ka ang history mo kung pila ka bisis ka nangawat sa Pilipinas. Or have somebody message me and talk to me. Nga hindi ko pwede mag-demand, putang ina. Masuffer na naman ang ang taxes, ang tao masuffer na naman ang ibang budget. Wala naman kami matanggap, announcement lang ni Charito Sules lang, si Lazaro nga kunyari, kailangan budget. But it's not going to reach us. Not even a single fucking centavo. It is going to go straight to your fucking pockets. Announcement just to fucking justify. Sang ginahingi nila supplementary budget, bilatsing iloy nyo. Budgetan nyo ang mga Pilipino na nag-overstay sa mga iba't ibang lugar. Walang pamasahin pa uwi, mga Pilipino nga nag-aantay ngayon sa kanilang mga hearing. Yung mga tao nga ginsabihan sa mga amo nila nga nagnakaw, hindi naman totoo. There are so many Filipinos, especially in Saudi, especially in Kuwait, has been accused of stealing something from their employers when in fact they didn't. Bakit hindi kayo magpunta sa mga penitentiary? Sa iba't ibang nga mga lugar, i-check nyo to. Kung sino mga nakakulong. Alam nyo ba noon guys, nung nagbakasyon ko sa bahay ni Kuya, kasi nakabakasyon ko dito sa bahay ni Kuya, ex ko ng iyong nanay, hindi ko na kinakaya. I made a lot of mistakes trying to better my life. I did not have a discipline when I was spending money. I was earning a lot already, but I wanted more. My seven sins included greed. Yung greed talaga sa akin. Kasi malaki ng sinasahod ko, mga 400,000 na sa peso. Pero nagkuha, pag ko sa mga credit card, kag bilatsing iloy, nag-loan pa ko. Do patay gutom, kumala sa kwan sa avenues of money. And then, when the recession in the world, when shit hit the fan that time, 2007 yata, 2007, 2008. Nawalan ko bigla sa trabaho. I was in a bank. Sa bangko ko ga trabaho. Ano ang una? Nga nawala, nga nag-retrench. Nga kumpanya, real estate, tsaka bangko ang naapektuhan. I did not see it coming because I was irresponsible. Hindi ko I underestimated my life as an employee. I forgot that I was dispensable. Pwede ko pala i-kick out anytime. My job is not promised tomorrow. Hindi ko yun alam because I was young and stupid and that was 20 years ago. So ilang taon lang ko to that time, mga 30-ish pa lang that time. So dito before, criminalize pa ang mag-bounce ang cheque mo. Ngayon hindi na. Decriminalize na yan. Kaya after ganing sa aking long vacation noon 11 months ko sa bahay ni Kuya, akong mayura doon sa looban. Nag-learn talaga ako kahit bigyan pa ko ngayon bilat sing iloy sa credit card, isa na gilang ginamintain namin. Yun na lang para mag-book ikaw sa mga hotel, sa mga restaurant, mga kung ano-ano. Mga anak namin kung magbakasyon sa kung saan yun ang ginagamit na credit card, isa na lang. Noon ang credit card ko 17. Kasi ang aking trabaho noon, account manager ko sa isa ka logistic company. So, nagpinagusto lang ko putang ina.
Sang utang. Nung nawalan ako sang trabaho, I didn't know what to do. Ang overheads ko umaabot 200,000 a month. If you do not have a job, paano mo ni malagma at paano mo mahabol ng 200,000 na to? So nagdulures ang nanay nyo. Nagdulures ako ng bunggang-bungga, 4 kasasakyan, kalas. 4 ka apartment, kalas. Hindi ko na mabayaran. Saan kukuha sa ibayad ko? Putang ina sa ngipin ko, tapos nabuntis pa ko ng pang-4 kong anak. Nanganak ako, Bilatsing Iloy sa court. Nagakwan ko, kabuanan ko, nag-face ko sa mga challenges ko dito hanggang nawa. Na-istorya ko na ni sa iba, pero ginasummarize ko lang. Sa 11 months ko sa looban, Bilatsing Iloy, ang Department of Migrant Workers, alam niyo kung anong binigay sa akin? Sa mga nagapakuno-kuno ni nga mga helpful, mga kind, responsible, kuno. Nga kaya galit ko sa embassy natin dito, galit ko sa lahat ng mga dalag ko, putay. Kag mga maliliit, titi, nga gatrabaho, kasi puro na da sila tanan inutil. First hand experience ko, gid na iya sa kanila, guys. Tutuod. Swear to God, paya honest to God nga kwento. Alam niyo, ano naranasan ko sa mga Bilatsing Iloy, anong binigay sa akin? 100 dirhams worth ang phone card. Ano ang phone card? Kanon? Kainin ko phone card, ano ni sa sis? Sabi ko sa gapakuno-kuno nga Muslim nga si Sister Ak. Anong gagawin ko dito sa phone card mo? Nga worth 100 para daw matawagan namin ang aming pamilya, Bilatsing Iloy. Ang pamilya ko sa Pilipinas, okay lang doon. Ang kailangan ko dito, bigyan niyo ko sang abogado. Nga para ang kaso ko mapababa, ang 6 months sa iupo ko, at least magawa 3 months. Wala na nagbalik ang biga-bigao nga si sister. Nagpinaduding lang to siya sa mga kapitan sang central jail. Anon ko ang card, kanon ko. Hinimo ko tong iya nga card, yung pangkiyad ko sang cucumber, ang Bilatsing Iloya. Bisan isa kabilog nga cup noodles, walang binigay. Wala kayo pinadala sa amin. Ang mga Pilipina nga mga gingkasuhan nga nagbuntis ang mga alpot dito, tapos nanganak, walang asawa. Kasi noon wala pa sang law that tolerates that tolerates our upbringing. Pag nagbuntis ka dito, kag wala ka nakasal, kulong, ngayon okay lang. Ginatolerate na lang ngayon sang law dito because sila nag-i-evolve din eh. They also progress and they try to accept kung ano ang ating upbringing na okay lang nga sa atin ang common law partner. Gina-recognize na kahit hindi tayo kasal, hindi crime sa atin nga mabuntis ka out of wedlock. Ang mga alpot ng mga Pilipina nga nagpinakantot sa kanilang mga amo nga mga Pakistani, mga Indiano, nagbululuntis ang mga alpot. Sino nagabakal diaper sa looban? Kami. Gaamot-amot may binigay kayo, yuta. Wala silang binigay kahit bulbol. Kahit ganiti puta magdana sa nail cutter, wala kami may gina nail cutter. Hambal namon sa kamon kuko. Ang nail cutter namin ngipon. Hindi nyo kayo pag-istoryahan, guys, kasi lahat ng impyerno naranasan ko. Makagto si sister, good morning, sis. Anong kaso mo, sis? Gamarites ang gagaya. Wala man sa gabi, guys, amon bisan chiclets, bisan white rabbit. Gumalala ang tutula namin minsan, wala tubig, bala. Maubos ng tubig mo, magantay ka naman, mamayang gabi na naman ang ibibigay nga tubig. Tapos sa mga kuko namin, Bilatsing Iloy, yung mga kulunaknit na kami tanan, kaya wala nail cutter. Anong ginagawa namin nga nail cutter sa looban? Ngipon. Ang ngipin namin nga, mansig kami, agay, Bilatsing Iloy. Dinumugay kami sa sulod, do mga kwan kami, do mga werewolf. Gakalabagrasan, kati siyempre grabe mga kuko ni Agila. Ha? May kibulig sa Department of Migrant Workers, yuta. That is why, when I went out of bahay ni Kuya, pagkatapos ko upo sa aking ginserve nga jail time, I made it a point to study Sharia law. Nagtrabaho ako sa legal firm sang aking amo, hanggang ngayon amo ko pa rin, sponsor ko pa rin. Nagkaroon ako sang fascination sa law. Because I do not want to repeat the same mistake. Nakitaan niya ko nga matalino ko, nga ganito ang kurso ko and everything. Binigyan ako sa pagkakataon nga mag-aral. Sang aking amo, kaya ako naging paralegal. Nagparalegal ko any English speaking, any Filipino nga may mga kaso, ako ang nag-translate sang mga alpot. Nga mga ganito, may mga kakiriduhay, ginakusar sa Pilipinas ang asawa. Pero kung mga amo na nga kaso, ginapanabo ko sila layas, kung Bilatsing inyo, kitutain kayo. Hindi ko magtulong sa inyo layas, wala ko ginatulungan. Di puta, tapos ngayon mapakuno-kuno and the event of the Charito Sules. Hoy, mga putang ina nyo.
Doon kayo magpunta sa mga incarcerated Filipinos who does not have any help, who has no money to defend themselves. Why don't you bring fucking solicitors there? Para makauwi sa Pilipinas, huwag kaming nasa labas, kaya namin. Kaming mga nasa labas, we could make jiggle, wiggle, and jimmy our life to something better. Yung mga nakakulong, nga wala pa masahe pa uwi, yun ang puntahan nyo. Di puta, ginamit sa bilat sila, worst case scenario, yuta. Worst case scenario. Ang mga nakaupo sa jail na wala dipinsa, inaccuse ng pagnanakaw na hindi naman totoo. Dahil kumo mga maid lang sila, mga kasambahay, ginaalipusta sa kanilang mga madam. Nakakulong, walang kasalanan, walang ebidensya, yun ang puntaan nyo sa budget. Di puta, ang mga itsura sa mga tao sa bahay ni Kuya, daw mga kulunaknet na mga werewolf, bilat sing iloy. Mabuti ya dito sa Dubai, kay Hilton Hotel. Lahat dito, yung mga bedsheet namin, mga brand new, mga mababango wood. Tapos may mga nail cutter kami every other day. Mapunta kami sa clinic, nail cutter, may mga doon, may mga workers na pwede ka magpagupit ng buhok, pwede ka magtrabaho sa workshop. Ang aming hallway, ang aming mga detention doon, yung may mga state-of-the-art washing machine. Ang washing machine, pagkatapos mo wash, may dryer ka agad. Ang paglabas ng damit mo, tuyo na. Meron kaming mataam, which is restaurant. Mataam is Arabic for restaurant. Meron kaming grocery days. May mga ganun. Pero may mga iba dito nga detention nga talagang dolor. Mga outside of the city, bilat sing iloy, kung sa detention ka, alang-alang ka lang, be. Kung hindi lang malakas ang loob mo, malabas, kagaamu ka na yung kakain ka sa buhok mo, sisa. Wala may kabisita sa inyo sa isang buwan, isang beses. Hindi ka mo pa kuno-kuno kasi alam ko ang inyong mga modus operandi. Alam ko ang kalakaran nyo. Hindi ka mo pwede kabutig sa akong padalaan nila, papunta-puntay nila, sister. Sister, sabi sang Chosira, nga gasuk-suk-suk-suk, abaya, hindi man sa Muslim. Ambisyosa, sister. Ang iya yung gusto i-convert yung ang mga tao nga magamuka ni, hindi mo dapat pagpiliton ang tao. Darating lang na iya sa'yo kung talagang magdating sa'yo ang espiritu nga gusto mag-convert, manggaling sa puso mo. Huwag mong pilitin. Gaan yung ko sang card, iyaboy ko siya, bakumbok ko na siya sang card, hindi aging pulot, kikinuha ko na lang ulit. Kay sayang din pang ko rin yun, pang tawag sa Pilipinas. Anong kuning card mo, binalik ko siya, ginaboy ko, bilat sing iloy. Ilang mga ako may pera ko sa loob kasi may pamilya ko, may kabigay sa akin. Ang mga ginasagod ko, 18 kabilog, dumayron man ko sa 18 Marines noon. 18 ka mga alpot nga mga kwan, nga mga chimay, nga nagpinaluo, kag nagpatsikinini sa mga amo, nga mga baho, tarugo, mga Indiano, ang kanilang boyfriend, Pakistani, ang mga kanilang driver, ang mga uhaw, nga mga alpot nga Pilipina. These are the Filipinas who actually ruined our name. This is why until now we are being stereotyped. If we are not kadamas, we are sharmuta.